Bago natin umpisahan ang ating kwento ay gusto ko lang i-share ang Gojo t-shirt na kasalukuyang nabili ko at ginagamit. At meron din tayong One Piece na pagpipilian mga idol. Na pwede mong panggala na siguradong agaw tingin kanila sa suot mong damit. At meron din Korean bag at maganda itong gamitin sa trabaho at pag-gym. At lalo na sa outing nyo na hindi drawing. Ano pa inaantay nyo mag-order na kayo mga idol kahit papaano ay kumita din ang aking channel. At nasa description lang ang link. Maraming salamat po mga idol. Sa kabilang banda, nagalit naman si Black Leopard at kanyang ibinato sa mukha ng lalaki ang hawak nitong papel. At kanyang sinabihan ito, na silang mga walang kwentang tanga, paano nila hinayaan ang bagong grupo ng Shadow Faction na inagaw lahat ang trabaho na dapat sila ang naitalaga. At kailangan ba niya talagang turuan siya kung paano pang hawakan ito? Dahil humihingi sila ng gulo magpadala ng mga tao upang harapin sila. Ngunit sumagot naman ang lalaki na hindi nila ito kayang panghawakan. Sa narinig naman ni Black Leopard ay lalo itong nagalit dahilan para hawakan niya ito sa damit. At sinabihan niya ito kung ano ang kanyang sinabi na agad naman ipinaliwanag ng lalaki. Na nag-deploy sila ng 5 o 6 na C-rank na na-awaken para sa bawat misyon. At wala silang sapat na C-rank na tauhan. Labis naman ang inis ni Black Leopard at ito'y napamura na lang at tanong nito sa kanyang sarili kung saan ba nagmula ang Shadow Faction na pangkat na ito. At kanyang inutusan ng tauhan nito na pagkatapos ay mag-append ng pera para makabili ng mga exploration slot at magpadala ng mga tao para maghanap ng mga target. At sabay binitawan nito ang paghawak niya sa damit ang lalaki dahilan para ito'y matamba. Ngunit sinabi naman ng lalaki na ang mga kamakailang exploration slot ay binili rin ng mga hindi kilalang partido. Sa sandaling ito ay lalong nagalit si Black Leopard at nagpakawala ito ng kanyang aura at sinabihan niya ang kanyang tauhan na wala siyang pakialam kung magnakaw ito. Magnakaw, o makakuha ng mga premyo na presyo sa mga tao, kung maantala nito ang pagkakataong ito na kumita ng pera sa mga susunod na araw, pananagutan niya ito. Sa takot naman ng lalaki agad itong sumagot na oo at ito'y tumakbo ng mabilis baka siya ay mapatay pa ni Black Leopard. Nalipat naman tayo ng eksena. Sa tirahan nila Qin Xiaoshang. At sa loob ng silid ay makikita naman natin ang dalawa na nakaupo sa sofa at may kinakausap si Qin Xiyin sa cellphone. At wika ni Qin Xiyin na ang Black Panther Gang ay nagbayad ng mataas na presyo para sa marami sa kanilang exploration slots na siguradong bibili sila. Napangisi naman si Lee at saad nito. Na dahil hindi nila isusuko ang pinakapinakinabangang pagkakataon sa quarters na ito. Ngunit hindi naman ito maintindihan ni Qin Xiyin kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Agad naman ipinaliwanag ni Lee sa kanya, na ito ay nagsasangkot ng mga hindi nakasulat na tuntunin ng mga minahan. Ang mga supervisor at tagapamahala ng minahan, malaki at maliit, ay nagtatago ng mga dekalidad na ores at mga bihirang bagay upang kumita ng dagdag na pera, sinasamantala nila ang quarterly maintenance ng kagamitan para ipuslit ang mga ito at ibenta. Sa nakaraan, ang Black Panther Gang ay magtatanim ng mga espiya sa pamamagitan ng Mercenary Guild Miss Iona upang matukoy ang target ng nakawan. Dahil ang mga kalakal na ito ay hindi opisyal walang nag-uulat sa kanila kahit ninakaw. Ngayong naputol na ang rutang ito, natural na pipiliin nilang bumili ng mga exploration slot sa matataas na presyo para makapasok sa mga dimensions. Dahil dito ay napahawak sa mukha si Qin Xiyin at sinabi nito ngunit kahit na ang pagbebenta ng mga slot sa mataas na presyo ay nagkakahalaga lamang sa kanila ng pera. Subalit tumayo naman si Lee at saad pa nito na meron pang mas higit pa dyan. Na lahat ng mga dimensional na lumit na binisita niya kamakailan ay hindi para sa wala. At sabay itinaas nito ang kanyang kamay at nagpalabas ng portal. Ikinagulat naman ito ni Qin Xiyin dahil agad niyang nalaman na isa itong dimensional portal. Ipinahayag ni Lee kay Qin Xiyin na minarkahan niya ang lahat ng lokasyon ng Haicheng Dimensional Portal, at maaari siyang magbukas na maliit na portal sa alinman sa kanila sa lahat. Ngayon susubaybayan na lang nila ang mga bumili ng mamahaling slot para matukoy ang mga target ng Black Panthers Gang. Dahil dito ay natuwa si Qin Xiyin at wika nito na pagkatapos ay maaari silang kumilos laban sa kanila na napakatalino. Ngunit sarkastiko naman na sinabi ni Lee kay Qin Xiyin na ayaw niyang masyadong maraming tao ang nakakaalam tungkol sa mga dimensional na portal na kaya niyang gumawa. At pumili lamang sila ng ilang mapagkakatiwalaang tao na manatili dito sa kanilang tabi. Ngunit ikinatuwa naman ito ni Qin Xiyin at hinawakan niya ang kamay ni Lee. Na gusto niya ring sumama, gustong-gusto niyang gawin ang ganitong uri ng kabayanihan na gawaing hustisya.
Sa naging kilos naman ni Chin Siyin ay napangiti na lang ang ating bida, at kanyang sinabihan ito na mabuti at sabay nila silang ibaba hanggang sila ay malunod sa sukdulan. At sila ay papasok na rin sa portal. Nalipat naman tayo ng eksena. Sa loob ng dimensions ay makikita natin ang isang truck na patuloy sa pagbiyahe. At sa loob nito ay masayang nag-uusap ang dalawang Monero. At nagsaad naman ang driver at sinabihan niya si Old Wang na ang batch na ito ng mga kalakal na ipapadala niya ay medyo nagkakahalaga. Agara naman sumagot si Old Wang na wag itong mag-alala dahil magkakaroon naman silang lahat sa pagdating ng tamang oras. Ngunit matatanaw naman nating ang biglang paglitaw ng isang bagay na bato para harangan ang truck. Habang sila ay nag-uusap ay hindi naman nila namalaya na biglang may lumabas na malaking bato. Naging alerto naman ang dalawa at sila ay kinabahan kung ano ang nangyayari. At sa sandaling ito ay sabay-sabay na lumitaw ang mga malaking bato na matulis na para pigilan ang truck. Ngunit nagawa itong iwasan ng driver kahit na mabilis ang kanilang pagtakbo. At ang mga iba pang Monero sa likod na nakasakay ay halos mahulog na sila sa mga biglang liko ng truck. At sa sandaling ito ay bumangga ang truck sa malaking bato dahil hindi na ito nakayanan pang kontrolin ng driver sa bilis kaya sila ay nabangga. Nagpasalamat naman sila dahil ito lang ang nangyari sa kanila at ligtas silang lahat. Ngunit biglang lumitaw sa kanilang harapan ng isang misteryosong lalaki. At sinabi nito ang mga kalakal ay tiyak na maayos. Na ikinabigla naman ito ni Old Wang. At wika pa ng lalaki na magkakaroon sila ng mga problema sa lalong madaling panahon at sabay naglabas ito ng mga bato na matutulis at pwede na niyang pakawalan ito anumang oras. Ikinagulat naman ito ng mga Monero dahil isa itong ascender na masamang tao at sila ay nagsitakbuhan. Ngunit pinakawalan naman ng lalaki ang kanyang mga hinandang atake habang tumatakbo sila. Tumawa naman ang kumag na ito. At sinabihan niya sila na wag silang tumakbo mga basura, at hindi sila makakatakas sa kanyang mga kamay. Subalit biglang dumating ang ating bida at sinabihan niya ito na siya ang harapin nito. Mabilis naman napunta si Lee sa likod ng kumag gamit ang kanyang shadow steps na ikinagulat nito. Labis naman ang inis ng taong ito at tanong nito kung saan nanggaling si Lee at bigla na lang itong sumulpot. At dahil sa kanya ay nakatakas ang kanyang mga laruan. Agad naman sumugod si Lee at wika nito na ang pagnanakaw ng isang bagay na pinaghirapan ng iba at mangulo sa hanap buhay ng mga Monero ay hindi ito tama. Ikinabigla naman ito ng lalaki dahil hindi nito inaasahan na mabilis ang ating bida. Kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang stone para mag-counter-attack. Subalit hindi na niya itong nagawa dahil nahawakan na siya sa mukha dahilan para ito'y mawalan ng balanse. Ngunit sinabihan pa nito ni Lee. Ngunit ang paglalagay sa buhay ng mga tao ay ito'y napakahusay. At ilang segundo lang ay malakas niya itong inuntog sa malaking bato. At makikita natin ang makapal na alikabok na sa mabilis na pagsugod ni Lee. Napaluhod naman ang lalaking ito. At kanyang itinanong kay Lee kung sino ito, at binalaan pa niya ito na siya ay maging matalino at huwag kumilos basta-basta, at isa pa ay hindi siya papayagan ng kanyang boss na makatakas kapag nalaman niyang nakialam siya sa kanyang missions. Napangiti naman si Lee at ang tinutukoy ba niyang boss ay isa bang D-rank, at kasabay na rin dumating sila Chin Siyin at ang mga kinuha nilang tauhan at kanilang pinagbubugbog ang kasamahan ng kumag na ito. Sa tinura naman ng ating bida ay hindi makapaniwala ito dahil kilala ni Lee ang kanyang boss. At sa oras na ito ay nagsaad naman si Chin Siyin kung paano ang mga taong ito ay papatayin silang lahat. Subalit tumanggi naman si Lee na walang pagpatay na magaganap sa kanila ay magiging napakadali para sa Black Panther. At mayroon siyang isang mas mahusay na paraan at sabay pinalabas nito ang kanyang aura sa kamay. At muli nitong dinakma ang mukha ng lalaki ng mahigpit dahilan para ito'y magsisigaw sa sakit. At sinabihan pa niya ito na bumalik at sabihin sa kanyang boss sa Black Panther Gang, at sabihin nitong si Lee ang may gawa ng lahat ng ito na isang miyembro ng Shadow Gang. At makalipas pa ng ilang oras ay nalipat tayo ng eksena sa labas ng hospital. At sa loob nito ay makikita natin si Black Leopard at ang kanyang tauhan. Nakasalukuyang nabalutan sila ng mga bandage sa katawan at nagpapagaling. Nagngingit-ngit naman sa galit si Black Leopard dahil hindi nagtagumpay ang kanyang tauhan sa ipinagawa nitong mission sa kanila. At kanyang itinanong kung sino ang may gawa sa kanila nito. Agara naman itong ipinahayag ng lalaki na ang Shadow Faction at naalala nito na pangalan ng lalaking nambugbog sa kanya ay si Lee at isa siya sa miyembro ng Shadow Faction. Sa nalaman naman nito ay labis itong nabuwisit, napamura na lang ito at kanyang sinabi sa kanyang sarili na paano naging makapangyarihan ang isang minerong tulad niya.
Ngunit nagsalita naman ang lalaki. At kanyang ipinaliwanag na ang mahirap ngayon ay mukhang maayos ang kanilang mga tao sa ibabaw. Ngunit lahat sila ay nagkaroon ng mga bali sa buong katawan, kahit na may pinakamahusay na mapagkukunan para sa paggamot, aabutin ng kalahating taon bago sila gumaling, at nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon bawat isa sa kanila. Ang ibig sabihin ay lahat sila umaabot ng 30 milyon ang kanilang babayaran sa hospital. At biglang tumunog ang kanyang tablet at nakatanggap ito ng mensahe. Agad naman niya ito tinignan at kanyang ipinahayag sa kanyang boss na ang kanilang pangalawang team ay hindi rin nagtagumpay sa kanilang mission. Nalabis naman ikinabigla ni Black Leopard. Agad nitong hinawakan sa damit ang lalaki at itinanong nito kung sino ang may gawa nito. Natatakot naman sinabi ng lalaki na si Lee ulit ang may gawa. Hindi naman makapaniwala ni Black Leopard na ang 3 rift ay daan-daang kilometro ang pagitan. At kahit na lumipad pa si Lee, ay hindi siya makakapunta basta-basta. Ngunit ipinahayag ng lalaki na tiyak na si Lee mismo ang may gawa. Dahil lihim na nagre-record ng mga video ang kanilang mga tauhan at sabay ipinakita nito kay Black Leopard ang nasa tablet na kasalukuyang binubugbog nila ang kanilang tauhan. Sa pamumuno ng ating bida at kasama nito ang Shadow Faction na pinagbubugbog ang mga miyembro ng Black Panther Gang, at sila ay nagmakaawa na tama na at hindi na sila lalaban pa. Ngunit napalingon naman si Lee at nakita nito ang isang lalaki. Ngumiti naman ito at kanyang pinuntahan ito dahil pasekreto silang kinukuhanan ng video. At sa kanyang paglapit ay kanyang ipinahayag kay Black Leopard na kung lalaki siya bakit hindi siya mismo ang magtungo dito. At dagdag pa nito na lahat ng mga medikal na bills para sa kanyang mga subordinate, ay dapat na nagkakahalaga ng isang kapalaran. Dahil dito ay labis na nang inagsagalit si Black Leopard. At ito'y napasabi na lang na kanyang papatayin si Lee at kanyang ibinuhos ang galit nito sa hawak nitong tablet dahilan para ito'y masira. Nalipat naman tayo ng eksena. At makikita natin sila Lee, at sila naglalakad pa tungo sa warehouse. Sa oras na ito ay itinanong naman ni Chin Siyin kay Lee kung bakit sila pumunta sa bodegang ito. Agad naman ipinaliwanag ni Lee ito. Na mas maaga noong sinusubaybayan niya si Kui Shihao, hindi niya sinasadyang natuklasan ang Black Panther Gang na ito ang kanilang bodega. Pinapatakbo nila ang kanilang mga operasyon nitong mga nakaraang araw, malamang siya na mismo ang manggaguna sa susunod na team. Natuwa naman si Chin Siyin sa kanyang narinig at sinabi nito na gustong i-raid ni Lee ang bodega nila habang wala ang Black Panther Gang. Agad naman itong sinang-ayunan ni Lee na ganun na nga ang kanilang gagawin. Ngunit biglang nagring ang cellphone nito sa hindi inaasahan. Sa pagsagot naman ni Lee ay agad na ipinahayag ng kanilang tauhan na si Black Leopard at ang kanyang mga tauhan ay umalis na para pumasok sa ikatlong dimensyon. Sumagot naman si Lee na mabuti panatilihing subaybayan sila. Natuwa naman si Lee. At kanyang ipinahayag kay Chin Siyin. Talagang pinangungunahan sila ng personal, upang maging ganap na sigurado ay manghaharas siya kay Black Leopard para pagbayarin ito. Ngunit nabahala naman si Chin Siyin dahil si Black Leopard ay isang B-rank at mas mabuting isama niya si Duan Ao. Subalit tumanggi naman ang ating bida na hindi na kailangan at mas mabuting kasama siya ni Chin Siyin. At marihin pa nitong sinabi na hindi siya makikipaglaban kay Black Leopard. At kung isasama niya si Duan Ao ay makakasira ito sa kanyang plano at baka maipit pa sila sa hindi magandang sitwasyon at sabay binuksan nito ang portal. At huwag siyang mag-alala kahit na may panganib. Makakabalik siya kaagad dito sa pamamagitan ng portal na ito. At sinabihan na lang siya ni Chin Siyin na mag-ingat na lang ito. Sa kabilang banda, makikita naman natin ang dalawa na nag-uusap habang nagtatrabaho naman ang kanilang mga tauhan. At sinabi ng lalaki na ang kanyang boss ay nakakamangha ang mga duwag na grupo ni Lee na yun ay hindi man lang sila nagpakita ng kanilang mga mukha. Ngunit ipinalandakan naman ni Black Leopard na isa lang siyang Menero kaya anong gulo ang maidudulot niya kahit may mga kasama pa itong mga C-rank. Subalit biglang nag-iba ang ekspresyon nito, dahil meron itong naramdaman na may parating. Biglang lumitaw naman ito sa likod ng lalaki na agad naman napalingon si Black Leopard at kanyang itinanong kung sino ito. Pinagpawisan naman ang lalaki dahil bigla na lang itong nabalutan sa leeg na kanyang ikinabigla. Sa sandaling ito ay nagpakita na nga ang ating bida at kanyang sinabihan si Black Leopard na ang tulad niyang B-rank na kanyang perception ay talagang kahanga-hanga. Ngunit naiinis naman si Black Leopard dahil si Lee ang taong dumating at nagtataka ito kung paano siya nakarating dito. Subalit sarkastiko naman na sinabi ni Lee na isa lamang siyang Menero at kung ano ang kanilang kinababahala.
At sa oras na ito ay naiyak na lang ang lalaki at humingi ito ng tulong kay Black Leopard na siya ay iligtas nito. Ngunit mungkahi naman ni Lee. At binalaan niya si Black Leopard na huwag siyang magkakamaling gumalaw maliban kung gusto niyang mawala ang ilang bahagi ng katawan ng lalaking ito. Subalit wala naman pakialam si Black Leopard at silang dalawa ay mamamatay parehas at sabay nagpakawala ito ng kanyang kapangyarihang apoy, at sumugod na rin ang kanyang tauhan. Nanlaki na lang ang mata ng lalaki dahil malapit nang tumama sa kanya ang ginawang atake ng kanyang boss. At ilang sandali lamang ay tinamaan na ito ng apoy at ito'y napapasigaw na lang sa sakit. Ngunit napangisi naman si Lee dahil hindi na nito iniisip pa ang kanyang tauhan sa kagustuhan siyang patayin nito. Ikinabigla naman ito ng dalawa sumugod dahil biglang nawala si Lee dun. Bigla naman lumitaw si Lee sa likod nila gamit ang kanyang shadow step na labis silang kinabahan. At sarkastiko naman na sinabihan niya si Black Leopard na hindi man lang ipagtanggol ang sarili niyang mga nasasakupan, at isang napakahusay na pamumuno. Sa sinabi naman ng ating bida ay labis na nagpintig ang tinga nito dahilan para ito'y umatake gamit ang kanyang apoy. Subalit biglang naglaho si Lee at ang kanyang tinamaan ay ang kanyang tauhan na mabilis itong tinupok ng apoy. Sa paglitaw ni Lee sa likod ni Black Leopard ay sinabihan niya ito na ang kanyang pagiging subordinate nito ay tila mataas ang panganib at ano ang gasasabi nito. Nagsaad naman ang tauhan nito na huwag siyang padalos-dalos. Subalit sumiklab na ang galit ni Black Leopard sa oras na ito at kanyang sinagot ang sinabi ni Lee na isasakripisyo niya ang kahit anong bilang ng kanyang nasasakupan para lang mapatay siya. At sa oras na ito ay hindi na siya makakatakas pa sa kanyang gagawin. At ito'y nagpalabas ng kanyang kapangyarihang fire tornado at napatakbo na lang ang kanyang mga tauhan sa lakas nito. Subalit hindi na nakaligtas pa ang mga ito at sila ay napapasigaw na lang habang tinutupok sila ng apoy dahil isa lamang silang normal na tao at walang kakayahan. Sa sandaling ito ay ginamit ni Lee ang kanyang shadow steps para ito'y magtago dahil hindi biro ang pinapalabas nitong apoy. Sa galit naman ni Black Leopard ay sinabihan niya si Lee na isang insekto at siya ay lumabas at magpakita sa kanya. Ngunit ang iniisip ngayon ni Lee ay, ang isang B-rank talaga ay hindi dapat minamaliit, at tama ang kanyang ginawa na hindi niya ito lalabanan dahil siya ay magiging dihado kung sakali. Napangisi naman ito. At siya ay nagtataka kung ano ang magiging ekspresyon niya na malaman sa kanyang tauhan na nasa warehouse kapag bumalik na ito sa labas.